parang may sisirain na naman tayo today. Sana hindi, sana hindi. Pero bago mangyari yan, batiin muna natin ang mga ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Alright, January 11, Masantos Yak Kabuwasan para sa mga kapatid natin dyan sa Pangasinan. Ang mantra natin ngayong Webes, fun, fun, fun lang. Kaya nga ito, meron tayong mga palaruan at playsets dito sa studio. Yun, Jess, ang ganda ng mga laruan dito. Alam mo, nung bata ako, wala kasi kaming laruan. So every time pinipicture natin sa Good Morning Kapatid yung mga toys, happy-happy ako talaga. At siguradong kumikinang na naman ang mga mata ng mga nanonood natin mga kapatid na mga chikiting. Sabi nga nila, more toys, more fun. Lalo na for our kids. Sinabi mo pa, Mama Dim, sobrang agree ako dyan. At alam kong happy rin tayo lahat dito sa studio sa mga toys na to. At sobrang relate tayo kasi kahit na siguro yung mga kapatid nating mommies at daddies, maintindihan ang sayang dulot ng mga laruan. Pero masaya na ako dito. Tira mo, ayan. Okay. Di ba pang ano yung golf? Okay lang. Ito, golf, basketball. Ayun, Why not? lahat Why pwede. not? Diba? Maging imaginative tayo, mga kapatid, diba? Pero kung may common sa pagkabata natin lahat, siguro ang laruan, diba? Nagkakatalo na lang siguro sa klase at kung anong trip natin noon, Mami Chiki, diba? Yes! Ano nga ba trip mo noon? Yan pa rin ang trip mo ngayon? Lahat. Nag-iiba eh. Ayun, so for this morning, di problema dahil ang daming toys dito. Kahit anong trip mo, meron tayo dito. Yan ang hinanda natin para sa inyo, mga kapatid. At para ibida sa atin mga kasama natin, sina Angie at Roy Vergara ng Toys and Wheels. Angie and Roy! Good morning, mga kapatid! Halika dito kayo sa gitna. Good morning, Hi. kapatid! Angie and Roy, nakapunta na sila sa tahanan namin sa Parañaque. Angie, buti na lang pinaalala mo. Alam mo kung bakit ang tatlong epidural na kasi ako. Pero they brought us a bathtub na collapsible, correct? Yes. Yes, para kay Ilyo. At si Ilyo ngayon, pag nagtatampisaw doon, tanggal lahat ng tubig. But thank you, Angie and Roy. I'm so happy you're on the show. Tell us more about the toys kasi ang dami na nito. Yes, so we're very happy po and proud kasi si Toys and Wheels, we always say, ito ang aming pandemic baby. So nabuo siya nung pandemic. So nabigyan kami ng opportunity because of that. And right now, kung dati ang ino-offer lang namin is isang item lang ang kaya naming ibenta, ngayon meron na kaming iba-ibang mga items simula sa pangmaliit hanggang pangmalaki. At Go ahead. speaking of pandemic, na-realize ko lang na dahil ginawa niyo ito ng pandemic, I'm sure ang dami yung napasaya ng mga bata at mga even matatanda na hindi nakakalabas nung time na yon. So ito yung isa sa ways na maging happy sila at ma-entertain sa bahay nila. Actually, yun yung main reason. Kasi naghanap lang kami ng toys para hindi puro gadgets. Yung may two boys kasi kami. So, nag-start kami with kitchen set for our boys. Tapos yun, sabi namin, siguro pare-pareho tayo ng challenges sa ngayon. So, ibig sabihin, naghanap kami ng way para ma-cater. Ano pang hinihintay natin? Alamin na natin kung ano yung mga bitbit nila sa atin. Habang pupunta tayo, na-pick up mo yon, sabi ni Roy, kitchen set para sa mga boys ko. Oh, di ba? Napaka-liberated mo talaga. Apis pa talaga. Tama yan. May water talaga. Oo, di ba ang kitchen at saka cooking hindi lang para sa mga babae. Para sa mga lalaking mga bata. Very good So ka dyan. neutral na lahat ng laruan. At saka, Mami, ito yung mga klase ng toys na nagiging heirloom, yung pwedeng ipamana. Kasi it only gets better through time dahil pag nagkaroon ng scratch, kumbaga naalala mo, ito pala. Hindi nabangga ako dyan. Yung talaga yung naalala. If you have kids na magkakasunod yung edad, pwede. Sulit na sulit. Sulit na sulit. At saka, as early as now, yung sa age nila, ma-identify na natin kung ano yung gusto nilang pwede maging paglaki nila. So, kagaya nito, yan. Can I just... may kawali. Oo, hindi. Tsaka meron ding whisk. Ayan. Yun! May sando. Napaka-cute. Ready na yung food nyo. Ganon. May microwave pa. Ang cute, sobrang ganon. Lahat makatotohanan, pati itong yung parang kung... Ito. Oo, malalaman mo kung mahilig sa construction, gusto maging contractor. O, yan. Wow. Okay, so pag tinatamad ka kuhanin yung gamit. Kasya ka ba yan? So, pwedeng sakyan. O pwede naman kasi nakapagod. Ride on siya. Pati itong Lego. Medyo Pwede si Jess. Jess, bagay ka Jess. dyan. Medyo kasi medyo
hindi na kaya eh. Parang umaaray yung... Pero, ang ganda niya. Roy, itong dinosaur, di ba maraming mga kids ngayon, favorite nila yung dinosaur. Anong special naman dito sa dinosaur? Ayan, correct. So sa mga dino kids natin na mga hilig sa dinosaur, ayan kung makikita nyo, meron siyang binubugang mist. Para siyang effect. Yes, interactive na dinosaur talaga. Yun yung morning breath niya. Ganun. Yeah. In fairness, ang fresh, ha? Ang fresh. Kahit bagong gising. Oo. Tapos meron din po siyang iba-ibang dinosaur sounds para ma-familiarize yung mga kids. Ito T-Rex to, di ba? Yeah. Ay, at saka yung galaw niya, hindi lang basta ganun. Ayun na. Pwede rin po itong sakyan ha, by the way. So pwedeng sumakay yung bata. Yan, tapos Kaya siya may mag-glide siya. ganito. Yes. Ang dinosaur, di naluluma, ano? All-time favorite. So pag wala ka masyadong space or nasa loob ka ng sasakyan or nag-iintay kayo sa sa doctor's office, pwedeng mga ito naman, yung mga pwede niyong gawin for boys and girls. Ano to? Parang magic siya, yung parang just add water. Yes, so this is what we call po yung ating doodle art. Meron siyang iba-ibang design, but you can doodle basically. So for that, it's apple. So doodle lang nila, ma'am. Anuhin niyo lang po. Oh, okay. Then, So, magkakaroon na siya na... ayun. Ang Okay. naman ko is Water. So very safe. Tsaka ang ganda rin nung may flag, so map and flag. Para sa mga gustong maging valedictorian. Ayan. Sakto kay Jerry. Ganito yung mga mami Marlikens. diba? Ito naman sakto kay Ayun, Maui. may kulay na. Actually, the mics function. Okay. Function, ha? Yung kulay nung Ano ba? Ito Ang Magkano to, ganda. mami? That's just 200 pesos. Ay, mura. Tsaka para wala ka ng bit-bit ng mga crayons. Ang galing ko sa art, di ba? Walang lagpas. Ang galing ko sa art, walang lagpas. At the best dyan, dahil tubig yung laman ng pen, hindi madodrawingan yung mga table, yung mga walls. Perfect yan. Kahit nagta-travel, pwedeng Sa dalhin. restaurant, kapag kumakain, para Yes. busy yung mga bata, hindi nag-gadget masyado. So question, pag natuyo, anong mangyayari? Back to the original color. back to the original. Tapos pwede mo na Oh, guys, so no look. No Wow, look. grabe. Galing. Parang kay Maui. Talaga, nagigigil ako talaga. Talented ka talaga. Feeling ka naman niya, magaling na magaling. Oh, sige na. Hindi lang siya valedictorian, artist pa siya. Oo. Sa halagang 200 pesos, kaya din gawin ni Ilyo yan. One shot. Kapag malaki. Pero itong si Maui, singer naman. Gumagana din tong microphone, no? Sa mga kids natin, ang mga may hilig Oo, kumanta. diba? O, diba? Ito po yung take natin sa The Wheels on the Bus. Wheels on the Bus. Naging ballad yung bluesy version. Yan tayo, alam mo, nagiging creative talaga ang mga parents pag nagkakaroon ng toys eh. Wait lang, may iba ako. Ang ganda nung pang-camp doon sa kaliwa. Ay, sarado pa Asan? lang. Camping for... Sir, explain nyo nga sa akin to. Itong Ay, may magka-camping doon. Nagli pa nga barbecue. Yes, ito para sa mga pretend play natin sa bahay. So, at least hindi siya sobrang laki, pero di rin siya sobrang liit. So, pwede siyang indoor, pwedeng outdoor. Yes. Di ba yung mga kids may hilig mag-camping? Yes. So, meron silang sariling camping tent. Wow, si Justin, hilig pa naman sa mga tent. Saka ang maganda Ako? yan, after maglaro, pwedeng iligpit na lang dito yung kanan. Pwede. Sige lang po. Correct. Actually, foldable din siya. So, Magkano yan? Magkano yan? this one is Kasa ako dyan. 1,000. Sticker. So, 1,000. sige. 1,200. Test nga natin kung kaya na Parang Kaya. Roy, kasama Kaya ba yung yan. luto doon sa Yes kids? po. Okay. Huwag mong sirain. Pilitin Oh. mo pa. Okay, Ito yung totoong pwede. Wow! Ano? Kasama pang Pwede. Sir, mag-bonfire ka na. Oo, para Alam mo, tama yan, Justin, malaman mo maaga. Ang mga bata, pag naglalaro sila ng camping, gusto nila kasama yung tatay. Kaya, ganyan ang mangyayari sa'yo. Pero bago ka magganyan, maghanap ka muna ng Break. Ay, oo nga, malayo ba? Parang tunay na. Asan na siya? Wala. Ito yung jowa Hindi mo. ko siya Ayan, mahanap. yan Hindi ko siya siya. mahanap. Hindi, bata pa masyado. Kain ka na ng barbecue. Kain ka na ng barbecue.
Barbecue? Ito, Mami, tingnan mo. Ito, kasi nung bata ako, yung lolo ko Chocolate naman nagdadala yan, siya girl. ng paper Paper doll. doll. Pero ito, this sticker na. At pati mo na yung Wow! Abay, yun na. Nauna na yung isa. Exit na. Oo. Ano, may delivery. May delivery Oh, di ka tayo. makaalas, di ba? Ayun. Delivery po. Pero alam namin, Angie, meron din kayong Delivery. advocacy na pinopromote. Yes, ang sabi kasi natin, si Toys and Wheels po, ang pinaka hashtag namin is to deliver happiness to everyone. So, syempre, kaya naman natin binibili ng mga laruan yung mga anak natin. At the end of the day, gusto natin makita silang masaya. So, yun lang ang goal nating lahat. Akala ko para mag-enjoy tayo. Kasama na ninyo. At saka talaga, it's the moments talaga na nagka-count sa mga bata. And I'm sure sa mga kapatid natin, ng mga mommy at daddy, sasabihin ko lang na hindi kung gaano katagal ang paglalaro nyo with your kids ang nagka-count. It's the quality ng time. And these toys will definitely help with that. Anywhere we can come and see you or pwede naming i-follow para naman makabili kami ng mga toys na to. Ange Yes, and so Roy. we have 4 online shops, Toys and Wheels PH, Facebook, Instagram, TikTok, and even on Shopee. Ayan. Thank you very much again, Angie and Roy Vergara ng Toys and Wheels. Thank you very much, mga kapatid. Okay, tara na at masayag sa lubungin ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. More happiness, more fun lang dapat mga kapatid. Kaya naman sulitin na ang kada pagkakataong nakakalaro tayo, magkakasama tayo, at makakabonding ang ating mga minamahal sa buhay. Ako po, si Dimples Romana. Yes, at stay motivated at inspired lang din mga kapatid sa mga papasok at nasa trabaho na. Iset na ang mga isip. Hanapin ang fun sa ating mga ginagawa. Ako po, si Maui David. Nahanap ko na yung fun, Maui. Andito siya, actually. At kung okay dyan, be the fun, di ba? Kaya dapat full of energy lang tayo mga kapatid, mag-agahan at samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update na ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ito ba ang iba namin hinanda para sa inyong agahan? Simulan na natin, Mami Dimps. Nako, eto, speaking of laruan, marami rin yan ang binisita nating bahay. Collector's item pa talaga. Silipin pa natin ang iba pang bahagi ng tahanan ng napakagandang Frontline Pilipinas Weekend anchor natin na si Nikki De Guzman sa My Bahay. Ito naman, perfect snack. After playing, ang paborito nating morning noodles na pancit canton, ginawa ng healthy version ni Doc Dex Macalintal sa sandok ni Doc. Oh, excited ako dyan. Sa pampaborito sa umaga, ha? Gatas. Opo. Ang mga ipinagbabawal sa batas patungkol sa gatas. Aba, meron? Meron. Idedetalya natin yan kasama si Attorney Buko sa Legal Bato. At kung gawaing bahay lang din madalas dyan, si Mrs. Tapos si Mr. naman ang nagtatrabaho sa labas. Kadalasan, pero paano kung ang roles nag-reverse, kung nagpalit? Usapang house husbands naman tayo sa Payong Kapatid. At para naman mangharana sa ating mga kapatid ngayong umaga, may chill jamming session tayo kasama ang viral singer-songwriter na si Tatin DC. At sa mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga, deadline ng PUV consolidation sa katapusan ng buwan. Ipinapanawagang palawigin. 38,000 tsuper posible raw na mawalan ng trabaho. At sa ibang balita naman, Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo nagkasundo na parehong paigtingin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. At sa showbiz, box office superstar Catherine Bernardo, in-unfollow ng ex na si Daniel Padilla sa Instagram. Para naman po mas happy, todo na ang ating mga ngiti, mga kapatid. Ihanda na ang inyong mga camera, mga phones at malayo kayo ng manalo sa ating Kagumoka Selfie Challenge. Basta tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid at kapanggahan ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message lamang yan sa aming official Facebook page, ang Good Morning Kapatid. Ang mapipili namin sa pagtatapos po ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka, doing selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Driver sa Iloilo City, sinugot at pinaghahampas ng baseball bat ng isang rider. Ginang sa Taguig na naningil ng utang, patay matapos pagbabarilin. OFW na papuntang Kuwait, hindi nakaalis matapos punitin ng mister ang kanyang passport at ticket dahil umano sa selos. Pamilya ng OFW na si Mary Jane Veloso muling humiling ng clemency sa pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas. At Catherine Bernardo, in-unfollow na ang ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla sa Instagram. Patay ang isang ginang matapos pagbabarilin sa Taguig City. Ang biktima, maniningil lang ng utang ng paslangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Sa presinto ang bagsak ng lalaking yan matapos mahuli ng mga pulis Taguig nitong Martes. Inaresto ang lalaki kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang ginang sa barangay Maharlika Village noong linggo. Base sa pag-aaral ng mga pulis, umalis ng bahay ang biktimang si Rochelle Montoya, 51 anyos, para maningil umano ng utang. According dun sa anak niya, nagpaalam yung kanyang mother na maniningil lang po ng utang. Pero never niyang binanggit kung saan at yung ano. At nang magabi habang naglalakad si Montoya, dito na siya pinaputukan ng sospek. Nagtamo ang biktima ng 2 tama ng baril sa katawan. Agad nagkasa ng follow-up operation ng mga pulis kasunod ng sumbong ng isang testigo. Positibo itong kinilala si alias Datu Rashid na siya umanong bumaril kay Montoya. Na-recover sa kanya ang isang granada. Todo tanggi naman ng sospek sa paratang. Hindi raw kanya ang granadang nakuha ng mga pulis. Hindi ko ako napadaan lang ako, bumili lang ako sa tindahan. Malayo yun, sinasabi nila. Pero pag-amin ng sospek, nagtatrabaho siya bilang runner ng illegal na droga. Bilis yung pera dun. Mahaharap ang sospek sa kasong murder at illegal possession of explosives dahil sa bitbit niyang granada. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Sa pamamaril din namatay ang isang jeepney driver sa Quezon City. Kinilalang biktima na si Bebiano De Jesus. Base sa investigasyon, nagmamaneho ng jeep si De Jesus ng pagbabarilin ng salaring sakay ng motorsiklo. Dead on the spot si De Jesus. Mabilis namang tumakas ang gunman. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng sospek at motibo sa krimen. Napurnada ang biyahe ng isang OFW matapos punitin ng kanyang mister ang passport at ticket. Ayaw daw kasi siyang paalisin ng mister dahil sa selos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Napagulgol ang OFW ni si alias Myra habang nasa NAIA Terminal 1, di na matutuloy ang kanyang biyahe pa Kuwait matapos punitin ng kanyang asawang si Jonard Banate ang kanyang passport at plane ticket. Pabalik na sana ng trabaho sa abroad si Myra matapos ang isang buwang bakasyon sa Roas City, Capiz. Nangarangin siya sa airport ng sospek. Bago nito, nag-away raw ang mag-asawa noong bagong taon. Nagselos daw ang mister niya sa kaibigan nito na kainuman nila. Nanggalit siya, nagselos. Tapos, sinabihan niya ako na uuwi ako ng bahay. Nahihilong ako, sabi ko, wait lang. Nung pauwi na ako, bigla niya akong sinampal. Matapos sakta, nakipag-iwalay na raw si Myra kay Banate. Kaya laking gulat na lang daw ni Myra nang makita niya ang asawa niya sa airport. Inihila niya ako, dadalhin niya daw ako doon sa Batangas. Sabi ko, hindi pwede. Nagpalag ako, hinila niya ako, bigla niya na lang kinuha yung cellphone ko, tapos binato niya. Sunod yung passport ko, pinunit niya yung front page ng passport ko, tapos ticket ko. Agad naman rumuspondi ang PNP Aviation Security Group nang marinig ang hagulgol ni Myra. Inaresto nila si Banate. Sinampahan na rin siya ng reklamo ni Myra at nangakong tuluyan ng puputulin ang kanilang relasyon. Pag hindi ko pinakulong, uulit-ulitin niya, lagi na lang Lagi na lang. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Banate na nahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at physical injury. Posible rin siyang managot sa paglabag sa Philippine Passport Act. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Nasugatan ng driver ng isang pickup truck matapos paghahampasin ng baseball bat sa gitna ng traffic sa Diversion Road sa Mandurriao, Iloilo nitong Lunes. Sa video, kitang binuksan ng lalaki ang pinto ng truck saka paulit-ulit na pinaghahampas ng baseball bat ang driver. Hindi na nakuhaan ng video ang mga sumunod na eksena pero agad dinala ang di pa pinapangalan ng driver sa ospital dahil sa tinamong mga sugat. Sabi ng Mandurriao Police, empleyado ng isang government agency ang biktima at government vehicle ang dala niya. Hindi naman namukhaan ang suspect dahil may suot itong helmet at mabilis tumakas sakay ng motorsiklo. Nagdeklara ng gastroenteritis outbreak ang Baguio City na posibleng dulot daw ng kontaminadong tubig sa lugar. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakaranas din ng sintomas ng sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matapos magbakasyon sa Baguio City nitong Pasko at Bagong Taon, marami sa mga turista at maging mga residente ang nakaranas ng pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Yun pala, meron ng acute gastroenteritis outbreak sa lungsod. Ang gastroenteritis ay ang pamamaga ng tiyan at bituka na posibleng dahil sa bacterial infection. Mismong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hindi nakaligtas dyan. Posible raw na galing ito sa kontaminadong tubig sa isang restaurant na kinainan ni Magalong. Common denominator is water. Pati ako, tinamaan kami sa family ko eh. This is my second day na under medication ako. Pero pumapasok naman ako. Sa datos ng City Health Office, mahigit 1,600 kaso ng gastroenteritis ang naitala sa Baguio City. Karamihan daw ay nakaranas ng pagsusuka at pagtatae. May ilan pang ang sinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. May mga bata rin na kinailangan munang mag-absent sa kanilang klase. Nagsuka siya ngay, so I called her mom to come and fetch him. Hindi pa siya pumasok kasi inuubo daw siya. Ikinababahala naman ng City Health Office ang biglang pagdami ng kaso. Mas marami tayong cases itong January, kaya it was very noticeable and very abnormal increase of cases. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang malawakang pagsusuri sa mga pinagkukunan ng tubig sa lungsod. Kasama dyan ang mga water delivery service. At the same time, tinetest rin namin yung mga deep wells ng Baguio Water District at yung mga ibang mga deep wells na mga water delivery services. Pati na rin doon sa mga na-reported na mga household na nagkaroon ng contamination sa community level. Todo linis na rin ang mga kainan sa Baguio para matiyak na ligtas ang iniinom ng kanilang mga customer. Naglinis na po kami ng mga cooler namin, tsaka po mineral na po lahat ng ginagamit namin ngayon. Sa ngayon, may ilang pasyente pa raw ang nagpapagaling sa ospital. Aminado naman si Mayor Magalong na posibleng mabawasan ang mga turista sa kanilang lugar dahil sa outbreak. Definitely, people will be wary and, will be very much concerned, especially our tourists. Pero on the part of local government, especially on the part of the mayor, I have to be very transparent. People should know what is really happening in their city, and even tourists and guests should know what is happening in the city of Baguio. That way, well-informed ang public. Payo ng mga eksperto, pakuluan muna ang tubig at lagyan ng kaunting asin bago ito inumin. Kapag nakaranas na ng 3 beses na pagtatae, mas maigi raw na pumunta na agad sa ospital para makaiwas sa dehydration. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa gitna ng pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo, muling binuhay ang mga panawagang palayain na ang OFW na si Mary Jane Veloso mula sa death row. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sana po, Pangulong Widodo, Pangulong Bongbong Marcos po, sana po mapagbigyan nyo na po yung clemency na hinihingi po namin. Regalo nyo na lang po kay Mama ngayong birthday po niya. Ito ang tanging hiling ni Mark Daniel, ang panganay na anak ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia dahil sa kaso ng drug trafficking. 13 taon nang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Noong Disyembre, nabisita naman ng kanyang pamilya si Mary Jane at paminsan-minsan ay nakaka-video call. Pero para kay Mark Daniel, hindi ito sapat. Hirap pong lumaki ng walang magulang po. Tapos yung nanay ko po doon na parang napanghinaan na rin po siya ng loob na makakauwi pa po ba siya. Mary Jane Veloso!
Mary Jane Veloso! Palayain! Nagtungo sila sa Mendiola malapit sa Malacanang. Bit-bit nila ang mga liham ng panawagan para kina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Nasa bansa ngayon si Widodo para sa 3 araw na official visit. Gate ng mga magulang ni Mary Jane, pagkakataon na ito para maiapela ni PBBM ang kaso ng anak. Sinubukan ng pamilya ni Mary Jane na dalhin ng mga liham papasok sa Malacanang pero hindi na sila pinayagan. Tanging abogado na lamang nila ang pinapasok. Nasa Malacanang kanina si Widodo pero hindi nabanggit sa joint statement ng dalawang leader ang tungkol sa kaso ni Mary Jane. Pero sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, ipinadala na raw sa Jakarta ang mga dokumento mula sa ating Regional Trial Court para sa paglilitis kay Mary Jane. Sasagutin ito doon ng OFW bilang bahagi ng testimonya laban sa kanyang illegal recruiters. Umaasa naman daw si Pangulong Marcos na mapagbibigyan pa rin ng hiling na clemency para sa ating kababayan sa tamang panahon. April 2010 nang makulong si Mary Jane sa Indonesia matapos mahulihan ng halos 3 kilong heroin sa kanyang bagahe. Nasintensyahan siya ng kamatayan noong October 2010 pero hindi natuloy. April 2015 nang ischedule ang kanyang pagbitay matapos ibalik ang capital punishment sa Indonesia nang manalo bilang Pangulo si Widodo. Pero pansamantala siyang naabsuelto nang gumulong ang kasong human trafficking laban sa mga recruiter niya sa Pilipinas. Sa susunod na buwan, nakatakdang magkaroon ng eleksyon sa Indonesia at sinasabing hindi na raw tatakbo si Joko Widodo. Bagay na maaaring makaapekto raw ng malaki sa kaso ni Mary Jane Veloso oras na magkaroon ng bagong administrasyon doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagkasundo ang mga leader ng Pilipinas at Indonesia na paigtingin ang kooperasyon kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian counterpart na si Joko Widodo, dapat kilalanin ng lahat ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Naniniwala rin ang dalawang mahalaga ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tungkol sa issue. Lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China nitong mga nakaraang buwan. Matapos iyan ang sunod-sunod na insidente kung saan nagtatapatan ang mga barko ng dalawang bansa. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Binuntutan na naman ng China Coast Guard ang unang resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong taon. Sabi ng Philippine Coast Guard, nakamonitor ang barko ng China habang naghahatid ng supplies ang dalawang barko natin sa mga istasyon sa Lawak, Panata at Pag-asa Island. Pero naging matagumpay pa rin ang misyon. Nangako si Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan na sasailalim sa renovation ng mga pasilidad ng Coast Guard sa mga nasabing isla. Buhay pa ang kampanya ng NLEX Road Warriors sa PBA Commissioner's Cup. Kinalo ng NLEX ang Converge Fiber Xers 107-103 para mapantayan ang sister team na TNT Tropang Giga sa 8th place sa standings. Kapwa ng may dalang 4-6 win-loss record ang parehong koponan. Siniguro naman ng Phoenix Fuel Masters ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Pinatumba nila ang Meralco Bolts 93-83. Nanatili sa second seed ang Phoenix sa likod ng 8-2 na record. Ang Meralco naman nalaglag sa 7-3 ang record, kapantay ng San Miguel at Barangay Ginebra. Dismayado naman ang Strong Group Athletics dahil sa hindi sumipot si Mikey Williams sa kanilang training camp. 1 linggo na lang ang natitira bago tumulak pa Dubai ang koponan para sa Dubai International Basketball Championship. Pero hindi pa rin nagpapakita sa practice si Williams. Okay naman daw ang naging usapan ng dalawang kampo noong simula. Pero hindi na raw sinasagot ni Williams ang mga tawag nila ngayon. Kaya naiintindihan na raw ni Strong Group Team Manager Jacob Lau ang naging issue ni Williams sa TNT Tropang Giga. Kahit wala si Williams, nandyan pa rin ang core ng Strong Group na binubuo ng dating mga NBA players kagaya ni dating superstar Dwight Howard. In-unfollow na ni Catherine Bernardo ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla sa Instagram. Napansin ng netizens na wala na sa following list ni Kath si DJ. Pero si Daniel, pina-follow pa rin ang ex-girlfriend niyang si Kath sa IG. Sa kabila nito, hindi naman binura ng aktres ang mga litrato nila ni Daniel sa kanyang Instagram feed.
Nitong January 6 lang nang muling nakitang magkasama sina Kath at Daniel sa kasal ni Robbie Domingo at Maki Pineda. Inaabangan na ng fans ang album launch ni Can't Buy Me Love star na si Bel Mariano. Sa January 27 po, ilalabas ni Bel ang kanyang album na Solemn. Ito na ang third album ni Bel kasunod ng Daylight noong 2021 and Summer last year. Last month lang, nakipag-collab si Bel sa folk-pop OPM band na Ben and Ben para sa hit song na Autumn. Napapanood si Bel gabi-gabi sa hit seryeng Can't Buy Me Love dito po sa TV5. Wow, parang ang napapansin ko lang ang aga ng Valentine's dito. Tinan mo na si Mami Din. Diba? Parang I woke up, Mami, and I felt so much love na kailangan isuot ko. Wear your heart. Not on your sleeve, on your chest. At saka tayo naka-red. Yeah. Lahat ng girls siya. Wala pong plano yan. Plano, drive lang talaga at in sync ang aming mga utak. Blue, red. Yun. Oh, yeah. Sige po, sa ating pagbabalik sa Legal Bato, tatalakayin ni Atty. Buko ang batas na nilalabag sa pamimigay ng mga breast milk substitute. At sa Payang Kapatid, mga tungkulin ni Mrs. sa bahay, kayang-kaya rin daw ni Mister. Pero mga marites, marami raw paghuhusga dahil siya ay house husband. At sa sandok ni Doc, instant noodles. Pwede palang gawing healthy at crunchy sa murang halaga. Ituturo sa atin yan ni Doc Dex Makalintal live. Ang sarap, no? Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa inyong Fame Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid sa mga dormer friends natin dyan. Nasawa na sa delata at instant noodles. Ito, pwede pa natin lagyan ng twist pero swak pa rin sa budget. Kasama natin live ang isa sa mga Sky Hero Awardees ngayong taon. Grabe, our very own Doc Dex. Congrats, Doc! Thank you, Salamat din po sa JCI Rise for that recognition. Tomorrow yung mismong awarding. At ayun, kita-kita tayo bukas sa Taguig. Ka naman, Doc Dex. Doc, ito instant noodles pero healthy. Instant noodles pero gagawin natin mas healthier version healthy. lang. Kasi ang problema natin minsan ay because of all of the preservatives na nakasakasama doon sa pakete. Mas maganda gumawa tayo ng mas healthier version nito. Lalo na sa mga, sabi nga natin, sa mga dormers natin dyan. Ako rin mismo, biktima rin ako niyan na parating ganito yung gusto kong kainin. Instant talaga ng instant kasi nagmamadali. Pero sarap din eh. Yeah, masarap din. Pero gawin natin mas masarap pero healthier version. Sige na nga. So meron tayo dito, ang ginawa lang natin dito ay yung instant noodles ninyo, ginawa lang natin, finry lang natin, pinabrown natin ng onte, tapos niluto lang natin. So fried version siya. And then with the same oil, natin, ang gagawin lang natin ngayon ay igigisa natin yung ating mga aromatics muna. First dyan yung ating sibuyas. No? So yan lang, konti lang. And then, meron ako ditong nabili na 10 pesos worth na chop na gulay. So, titingnan ninyo, 10 pesos, pero ito na siya. Pero ikaw mismo yung nag-chop, no? No. This is chop na. Nabibili ko sa market na chop na siya. Wow! Ayan. Okay. So, para doon nga, sa mga nagmamadali parati, na sa mga dormers natin, at saka sa mga nakakondo dyan, na ayaw magluto. Life hack yun, ha? Life hack yan. So, pwede kayo punta sa market, lang. 10 pesos lang ito na siya. So, sasama lang natin siya dito. Galing. Gigisa lang natin yan. So, hugasan nyo lang. Hugasan nyo lang agad. Tapos, yan na siya. And then, diba? Dami din yan. Ito ngayon, imbis na kung makikita nyo doon sa mga noodles natin na instant, ang onte, di ba? Onte, tapos onti lang. Dehydrated pa. These are fresh vegetables. So, fresh veggies kayo dyan. And then, pagkatapos nyan, sasamahan natin siya. May nabili rin ako sa supermarket. Matagal ko na itong nabili. Pero hindi naman siya expired. Na stir-fried na vegan na oyster sauce. Stir-fried vegan oyster sauce. So, pwede kayong bumili ng ganyan. Mahal ba yan? Hindi. Mura lang yan. Talaga? Mura lang. Pwede rin kayong tumingin sa mga orange apps ninyo. Meron din yan dyan sa mga ganyan.
So, if you want to invest, konti lang naman gagamitin mo. So, kung ito, 10 pesos yung nabili natin dito, siguro ito, mga 10 pesos lang din, o 5 pesos lang din yung worth nito. Okay. Siguro 3 to 5 pesos lang din itong worth nito. Tapos, lagay lang natin yan dyan. Inaan lang yung apoy. And then, after that, sasabawan lang natin din siya ng konting water. So, yan na yan. And then, lagyan natin ng konting tubig. Ilang servings to, Doc? This one, this is 2 servings na rin. 2 servings. Yeah. Mukha na siyang salad kasi, Diba? diba? Almost 2 servings yan. Okay, then halo-halo lang. Yun. Kung hindi sila makakapunta sa market, Doc, ano yung mga gulay na pwede gamitin? Ayan, so pwede kuha lang kayo dyan ng repolyo, kuha lang kayo dyan ng inyong carrots, pwede rin naglagay din kami dito ng konting broccoli. Yun, and then that's it. Yun yung gagawin natin doon. So yung mga natirang natitira-tira nyo sa bahay. Oo, yun. Okay. And then, after nyan, diba? Mukha talagang salad to eh. Pero ito isasabaw natin siya dito sa ating sa ating noodles. Kind of fried noodles. Yeah. Lightly fried noodles. And then, so after nyan, pakuluin lang natin ng onte. Pakuluin lang natin ng onte. And then, sama nyo na lang lahat itong natitirang stir-fried oyster sauce. Okay. Na vegan. At yung itong noodles natin, Doc, sa pakete pa rin. Sa pakete pa rin. Oo. Tinanggal lang natin yung seasoning na kasama niya. And then gumawa tayo ng sarili natin. Pero parang sarap ng seasoning na yan. Yeah, no? masarap parang yung seasoning. Ang sayang naman pag hindi natin ginamit yung seasoning. Pwede nyo pa rin gamitin sa ibang bagay. For example, pwede kayong, kung gagamitin nyo sila sa sangag ninyo, pwede naman. Pero unti-unti lang. Okay. Para hindi siya iisang bultuhan na dito natin sa isang meal magkakasama. So ito, isasabaw lang natin siya po pag ganyan. And then, ang ilalagay na natin ay sesame oil. Ay, paborito ko yan. So maglalagay tayo dito ng sesame oil. And sesame oil here. Alam mo, kakaiba na yung itsura niya. Diba? To be honest, Parang ang social na siyang pero sobrang mura lang. And then, konting pepper. And then, that's it. Sige, Doc. So, sabi nung mura, no? So, yung pakete ng pancit canton, everything, lahat-lahat, mga magkano to? For 2 people? For 2 people, around mga 20 pesos. 20 pesos? Yes. Okay, sige. And then, we're just gonna break it out. Break lang natin. Ayan. And then, tapos na to. Di ba? Tapos, pwede na natin itong iserve. Okay, may kutsara tayo dito. Yeah, meron tayo tinidor. Gusto mo. Ayan. And then that's it. Yeah. Kutsara angat. Yeah. Okay. Ayun. Yun. So ito na yun. This is your stir-fried noodles na may vegetables. Diba? Crispy pa siya. So you have the texture of your noodles, pero you have more of your vegetables. So you get more fiber here, no? And then nandiyan pa rin yung inyong iba pang mga vitamins and minerals. And then you also get to enjoy pa rin yung instant noodles ninyo. Sige na nga. Diba? May enjoy ba ng Tikim Squad natin? Tingnan natin kung mapapa-enjoy natin sa Tikim Squad. Tikim Squad! Assemble! Diyan na rin yung mga Eat Girls. Dito na. Tamang-tama. So, manunod na naman tayo. Sige, bahala. Try nyo. Uy, ang bango na naman ng air-fried. Hindi pala air-fried. Uy, parang ano yan. Ang naiisip ko yung mga crispy noodles sa Chinese restaurant. May tanong lang ako. Bakit yung pancit halos di ko na makita, puro gulay yung nakikita ko? Kasi that's the point. That's the point, to be healthy. Healthy nga. Para mas maraming fiber din, Doc. Mas marami ring fiber tayo. Pero parang dahil crispy yan, di ba sa salad meron yung crouton? Oh, thank you. Dahil crispy sauce, sinara doon yung inyong... sa Chinese? Dok, wala kang dalang suman? Kaya ko nga kayo pinapupunta sa fiesta. Happy fiesta po sa pinagalingan. Pero yes, magdadala tayo suman next time. Please. Ang nakakatuwa dito, kinakain nyo naman ito sa bahay, lahat tayo,
noodles, instant noodles sa bahay. Pero hindi ko naisip na gawin ito. Ang galing talaga ni Doc Dex. Talagang pwedeng-pwede na, di ba, Dimples? Pwedeng-pwede na. Pwede na. Pwedeng-pwede Tsaka alam na. mo, Doc, ako ganyan, yung pancit canton sa amin, kinakain madaling araw, mga launa. Healthy ba yun? Well, syempre hindi naman siya super healthy, pero kung walang-wala naman kasi, sabi nga ng mga mentors ko, wala naman talagang good food and bad food. Okay. It's just a matter of kung may access ka talaga sa mas healthier, doon ka pupunta. Why not? So, kunwari, sa mga nasa far-flung area, kunwari evacuees, pwede naman ito kasi minsan they're prone to energy and protein malnutrition. That's right. So, kailangan talaga natin moderation, variety, and balance sa lahat ng mga bagay-bagay. That's right. That's true. At dahil fresh din yung vegetables natin, Doc, crispy din siya. So parang crispy dish talaga to. Nagkakaroon siya ng texture, no? So, I think ang trick, di ba, Kakaiba. doon, Doc, ay hindi masyadong lulutuin ng matagal. Yes, ang vegetables. Kaya kung nakita nyo kanina, stir fry lang ng onte. Mabilis lang. Sarap! Ito na. Papakain ako. May kumukuha na dito. Ito, Ayan, sige, go ahead. alam mo, hindi sila Tikim Squad. Ang tawag ko kay Jess at kay Mami Chiki ay Kut-Kut Squad. Lahat ng pwede nilang Payag ako dyan. Team Kutkutin. Team Kutkutin. Okay, congrats ulit, Doc Dex. At maraming salamat. Yeah, anytime. Ay, thank you, Doc. Okay, heto pa nga po ang panalo-panalo this morning, ang mga ngiti sa mga nagpadala po ng selfies nila na ating mga kapatid. Patingin nga. Uy, may mga batoy. So nice. Kitong Hello! bata. Hello! Hi! Isa kayong bata. Nakakatuwa Ayan yung po mga mga toys. bata because of the toys. Diba? Ang ganda. Talaga namang malay mo yung iba dyan, mga tagalipa din, kagaya ni Doc. Padala kayo. Padala kayo. Selfie lang po ng selfie. At baka kayo nang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating kagumukha ko. Selfie contest. Ano bang ginagawa mo? Hindi, minsan ito, di ba? Para may effect, di ba? Parang nagiging lens Alam ito, mo, ganyan. makakaipon Parang ako sa ganyan. buong taon na to ng selfie sa phone ni Justin. Uy, nag-spills ako ng gumoka para ako may distraction dito. LCV, si Justin po. Morning, LCV! Morning po, I love you, ma'am. Morning. Tatawag ako later. Okay, Joss, ikaw na yan, no? Ako na to. Ikaw. Ito, mamaya isang malumanay na morning sa atin dahil makikijam sa atin ang viral singer-songwriter na si Tatin DC live. At sa may bahay na po, syempre ito isa sa mga pinaka-paborito ko to date. I think na episode namin. Part 2 na ng aking house tour sa ancestral home ng news anchor ng Frontline Pilipinas Weekend na si Nikki de Guzman. Sisilipin po natin ang ipinagmamalaki niyang Lord of the Rings collection. Ang ganda! As in, muntik kong makuha manakaw. Wala ka bang inuwi? Kanya, sinusot ko. Arwen, is that you? Nikki, pakibilang nga yung mga... Ganda, oh! Bagay sa akin. Princess Diana. Bagay nga. In fairness, To be fair. bagay. Yan. At pupuntahan din natin mamaya sa Payong Kapatid. Paano nga ba kung si Mrs. ang nagtatrabaho habang si Mr. ang nag-asikaso sa kami yan. bahay? Ang kwento ng isang magiting na house husband, tunghayan natin. Masaya din. Masaya. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik po ang inyong paborito morning kasalo at... Good morning, kapatid! Naku, alam na alam niyo ito, mga housewife, malaking responsibilidad po ang ginagawa. Hindi tulad ng karaniwang trabaho, wala itong time in at time out. Pero papaano kung ang gumaganap sa papel na ito, hindi si Mrs. kundi si Mr. Ito ang aming Payong Kapatid. Si nanay ang nag-aasikaso sa bahay habang si tatay ang nagtatrabaho. Yan ang nakasanayan ng maraming pamilyang Pilipino. Pero dahil walang choice, nagkabaliktad ang responsibilidad ni Mel at ang kanyang asawa. Dati siyang barista at real estate agent pero sa kasamaang palad, nawalan ng trabaho nitong pandemya. Swerte namang nakakuha ng work from home job ang kanyang misis. Mamamalengke kung wala ng stocks, gano'n. Tapos magluluto, maglilinis, ganyan. Tapos pagkagising ng anak ko tsaka ng asawa ko,
ready na yung food nila, kakain sila, and then yun, alagaan ko sila habang si Mrs. nasa taas, nag-work. Aminado si Mel na nahirapan siyang lunukin na kailangan nilang magpalit ng responsibilidad ni Mrs. Ang sabi ko sa sarili nun, ako yung lalaki, dapat ako yung provider ng family. Yun nga, yung pride ko, nagtatalo pa talaga kami ni Mrs. Naranasan din daw ni Mel na mahusgahan ng ibang tao dahil sa pagiging house husband. Dapat, ikaw yung nga yung kumikita dapat, hindi si Mrs. Tapos sinasabi pa sa akin, palamunin daw ako. palamunin, asa kay Mrs. May mga sinasabi pa silang gano'n. Ang dami nilang sinasabi. Tapos tinatanong pa ng iba, anong pa trabaho ng asawa mo? Di ba parang ganun, parang kinuha-question. Nung una talaga, medyo masakit siya. Pero hindi ko na lang siya pinapansin eh. Mas pagtutunan ko na lang ng pansin yung anak ko tsaka yung asawa ko. Kasi sila naman yung mahalaga eh. Hindi naman yung mga sinasabi ng iba eh. Ang mahalaga raw sa kanilang mag-asawa, napupunuan ang pangangailangan ng kanilang anak. Maayos din ang usapan nila para tiyak na hindi hahantong sa pagkakalabuan. May payo naman ng isang eksperto sa mga house husband tulad ni Mel. Pag yung setup nila, desisyon nila yun eh. Si babae yung provider, si lalaki sa bahay. Maganda yan habang nagbabantay siya ng mga bata, habang gumagawa ng household chores, or ginagampanan yung role bilang wife sa bahay, dinidiscover niya yung kanyang passion. Now, na ganun pa rin setup nila, kailangan pa rin mag-try si husband na tuklasin yung kanyang capacity to provide. Isa sa mga rason kung bakit ginagawa natin itong Payong Kapatid is gusto natin bigyan kayo, mga nanonood, ng pagkakataon na isipin kung paano nyo tinatanggap yung mga bagay na ito. Nung pinapanood nito, mga mami, ano yung iniisip nyo? Kayo ba ay natutuwa kay Mel? Kayo ba ay kinahihiya nyo ba si Mel? Kayo ba ay nagtataka kung bakit ginagawa yun ni Mel? Yun yung mga gusto natin pag-isipan. At the same time, gusto natin marinig yung mga may karanasan tungkol dito. Mami Dims! That's me! Oo! So si Papa B is a house husband, no? And proudly, because I think B stopped from IT siya eh. So IT siya, tapos I think ang pinaka-point nun dati was, naalala ko na kaya siya nag-quit ng corporate job niya was because nagbe-build ako ng career as, bilang ako kasi hindi ko rin kaya nasa bahay lang ako. Parang pinalaki kasi ako at tumanda na ako na working student ako. I work for the family, breadwinner ako. So, doon ko nahanap yung worth ko. At alam ni Boyet yon. So, doon pinadala siya sa Amerika, mami. Tapos pagdating niya sa Amerika, sabi niya, si Kaling isa na lang ang anak natin, wala pang kasamang magulang sa bahay. And ito ay desisyon na hindi naging madali para sa amin. Kasi, naghintayan kami. Sinong magbibigay? Ako ba? O siya? So, hindi siya madaling pag-usapan. Kailangan bukas yung mga isip ninyo. And si Boyet has been a house husband for what? 1 decade, mami? Kasi 20 years old na si Cal eh. Ang pinaka natutunan ko dito ay, ang pinakamahirap talagang challenge na una yung kakasugapain dyan ay yung sasabihin ng iba. Ng iba. Oo. At kadalasan nanggagaling yan sa pamilya nyo muna. Hindi yan galing sa labas mismo. At usually, mas masakit yan pag galing sa pamilya. Pero kami, very blessed kami na prinoseso ito ng parehong pamilya namin ng maganda. Kumbaga, pinakinggan muna nila kami, inintindi nila, at we had to, of course, somehow prove to them na kaya namin itong gawin. And yung fruit nun ay si Cal. Si Cal, lumaki siya sa daddy niya, naturuan siya paano magpalit ng gulong, paano magpinta, paano lumakas yung sense ng belongingness ni Cali kasi may isang magulang na nasa bahay. Ngayon, dahil kadalasan, alam mo, ang lalaki, siya nagpo-provide, gusto ko lang pong sabihin na ang pagpo-provide, hindi lang material na bagay yan. Maraming kailangan i-provide. Yes. At sa amin, ang na-provide ni Boyet dahil nasa bahay siya at siya ang nagbabantay sa mga anak namin ay yung sense, very strong sense of security ng mga bata. Na at the end of the day, meron akong uuwian at ang tatay ko kasama namin. Habang ang nanay ko naman ang nagtatrabaho. Ang ganda ng dynamics namin, mommy, in that sense because may respeto sa isa't isa. Meaning, kahit po si Boyet ang nasa bahay at siyang nag-asikaso sa bata, siya pa rin ang boss ko. Meaning, I answer to him dahil siya ang
tatay. Right. Naniniwala kasi ako sa ganun, na kahit na ang nanay ang nagpo-provide ng material o kunwari provision ng money, finances, dahil siyang asawa ko at siyang tatay, I answer to him. I'm a very submissive wife. So pag sinabi ni B, totoo yun na, may struggle man pag sinabi ni B sa akin na hindi to pwedeng gawin. Susundin ko yun, kahit medyo masama sa loob ko. Marami talagang kailangan pag-usapan. At ang importante sinabi mo dyan, Dibos, kayong dalawa nagkakasundo. Ang hirap talaga isang tabi or hindi pakinggan yung ingay na galing sa labas. Pero yun talaga ang kailangan harapin ng marami. Pero how do you manage that? Bilang kayo, mga may pamilyado na kayo, paano yun minamanage? Iba-block off mo lang ba yung ingay na naririnig mo from outside the family, whether be mga kamag-anak nyo yan o ultimo kapitbahay? O do you take that into account at paano nyo i-handle kapag meron na kayo naririnig from others? Dapat napapakinggan mo yun eh. Kasi pag hindi mo yun pinakinggan, para mo lang siyang hindi ka ready, ibig sabihin takot ka. Meron bahagi mo na hindi sigurado sa desisyon mo. Kapag kasi bukas ang loob mong pakinggan ang sinasabi ng iba at pinaninindigan mo pa rin yung desisyon ninyong dalawa, it makes it an even more stronger case for you to defend na, at ako kasi, ang oras, nakakapagsabi yan ng mga desisyon mo sa buhay eh. At pag nakikita namin si Cal na lumaki siya ng maayos, hindi ko pwedeng sabihin akong nagpalaki kay Cal kasi hindi totoo yon. Si Boyet ang gumawa nun. Kaya matigas ang kalamnan ng bata at marunong siyang makitungo sa mga tao dahil malakas yung nakita niyang father figure niya na nasa tahanan. At di ba sa babae, lalo, importante yun na meron kang father figure na masasandalan mo. So si Boyet really provided that for us. Kaya lahat ng mga tatay na nasa bahay ngayon, I'm sure hindi naging madali yan kasi lalo na pag barkada mo ang nagsabi sa'yo. Lalaki sa lalaki, bro, ano ba naman yan? Ikaw pala nasa bahay, under desire ka pala. Yung ego. Pero kapag secured ang asawa mo sa pagiging lalaki niya at hindi nanggagaling sa kung ano ang material na naibibigay niya sa pamilya, hindi niya ito iindahin. Tama. Ang pinakamaganda doon na takeaway ko doon sa mga sinabi ni Mama Debs ay hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pagiging house husband. At yung ibang na ipoprovide mo, hindi man ikaw yung kumikita para sa pamilya, pero the fact na andun ka para magbigay ng suporta at maging pundasyon ng mga anak mo sa paglaki nila, considering na ang daming mga pamilya ngayon ang lumalaki na walang tatay. Napakalaking bagay din nun. Pwede rin sabihin na priceless naman yun. Di ba? It's important na nare-recognize mo kung ano yung talagang nararamdaman natin para ma-address mo. Kasi nararamdaman din naman talaga yan yung sinasabi nilang nakakalalaki or emasculating dahil nga sa dikta ng sosyedad, ng lipunan, di ba? Kaya nandyan yan. Kaya siguro ang kailangan is yung matuto tayong mag-iba rin ng pananaw, maging mas bukas. At siguro isipin din natin kung gawin natin ito, ma-appreciate kung gano'ng kahirap pala yung ginagawa ng nanay sa bahay. Or kung ako naman yung babae, ma-appreciate ko gano'ng kahirap pala yung tinatahak ng mga lalaki na nagtatrabaho. Sa labas. So parang yun na lang. So shared. Ako naniniwala na si Boyet ang nagpalaki kay Calis. Kayong dalawa pa rin yun. So I think everything is a shared effort. Siguro ako na lang just to wrap it up, no? Gusto kong magbigay ng isang malaking pagsaludo sa mga tatay na nag-aalaga sa mga tahanan nila habang nagtatrabaho ang mga kababaihan. Pero isang pagsaludo rin sa mga kababaihan na talagang nagbibigay ng buong buhay nila. Yung mga nagpo-full-time moms also kasi iba din yon. And at the end of the day, pag magulang ka, you do you. Kung ano po ang gusto nyong gawin sa pamilya ninyo at pinakamakakabuti, kayo po ang pinaka-nakakaalam yan. Kaya huwag ninyong pansinin ang husga ng iba dahil at the end of the day, buhay po ninyo ito. Galing! Okay. Very nice. Eto na. Eto na. Speaking of buhay, ito naman, may bahay. Abangan po mamaya ang iba pang toy collection ng tagapagbalita na si Nikki Di Guzman at ang emosyonal na kwentuhan namin kasama ang kanyang pamilya. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Good morning mga kapatid! Sabi nga, gatas is life para sa mga infant. Pero alam niyo ba na ang pamimigay ng mga infant formula ay may kaakibat na pananagutan sa batas? Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Mars, ang ganda ng gatas na binigay mo sa akin. Nagustuhan ng anak ko. Actually, Mars, ito yun, oh. Gusto mo pa ba? Ikukuha kita sa barangay. Hala, galing barangay? Gusto ko pa sanang kumuha. Pero nabanggit sa akin ni Maring Chescan na bawal na raw ang pamimigay ng gatas. Kaya wag na raw ako tatanggap. Attorney, legal ba ang pamimigay ng gatas? Legal po ang pamimigay ng gatas. Ang ipinagbabawal lang ng batas, yung Executive Order Number 51 at Republic Act 7600 at Republic Act 10028 ay ang pagpapamigay ng breast milk substitutes o yung pamalit sa gatas ng ina tulad ng infant formula. Hindi pwedeng ipamigay ang mga infant formula o breast milk substitutes kahit sa panahon ng calamity, pandemic o kahit na relief goods. Attorney, bumili ako ng 1 dosenang ready-to-drink milk. Hindi pa naman expired. Pero nung ininom ko yung 1 peraso, maasim na ang lasa. Ayaw na i-refund ng tindahan ng 1 dosenang gatas sa binili ko dahil isa lang naman daw ang may diferensya. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Chapter 2, Article 23 ng Republic Act 7394 o yung Consumer Act of the Philippines, ang mga food products na unfit kainin ay adulterated o spoiled at maaaring isoli ng consumer na nakabili sa seller kung saan niya ito nabili. Ang seller ay kailangang palitan ito, i-replace o i-refund ang ibinayad para sa lahat ng produktong binili na adulterated kahit hindi ito nabuksan. Ayon sa Article 40 at 41 ng Consumer Act of the Philippines, ang sinumang lalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng multa mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos o pagkakulong mula 1 taon hanggang 5 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Simon, dami palang batas din na cover ng ano, no? Maraming ng gatas. Oo. Kasi at sinasabi naman talaga yun nga, breast milk is best for babies. At ang papakinggan na lang natin dyan yung mga breast milk advocates, yung mga nagtutulak talaga niyan. And ako, speaking from my own experience, talaga nakatulong yan sa pagkalakas ng immunity ng mga anak ko and the bonding experience also. Pero ang dami ng mga legalidad. Oo. Especially, I guess, dahil nga din pag usaping gatas, medyo mabilis din ang shelf life ng gatas. Kaya I think isa din yung sa mga sinusubukang protektahan din ng batas. Ayan, nako. Okay, sige, eto na. Wala kasi wala akong maiambag dun sa topic natin. Kasi iba yung experience. Iba yung experience ko, pero that's for another episode. Kaya naman po, eto. Ready na ba kayo makita ang iba pang toy collection ng ating weekend news anchor na si Nikki de Guzman at malaman ang mabigat na dahilan kung bakit umiiyak kaming dalawa. Totoo po yun. Sama-sama po tayong ma-inspire at makibisita dito sa May Bahay. Sa pagpapatuloy ng aking house tour sa ancestral home ng Frontline Pilipinas weekend news anchor na si Nikki. These are dinosaurs my children will love these. Kasi nagsimula lahat ng my very first fandom ever was dinosaurs. Ipinakita rin ni Nikki ang pangmalakasan niyang Lord of the Rings collection. Sa lahat ng fandoms ko, Lord of the Rings pa rin ang best. Uy, can I tell you, I love Lord of the Rings. This is a Lego Rivendell set. Gifted to me. I love it so much. Yan lang nag-iisang Lego ko. Na inayos mo? Ikaw na Yes, ako nag-assemble niyan. Ito yung kontrata. Yes, deed of contract ni Bilbo Baggins. Nakalagay ba dyan yung sweldo mo sa TV5? Gano'n din, no?
Let me see kung merong nakalagay na sweldo here ni Bilbo. Wala. Wow! Oh my God! Pag binasa mo, ano siya? May sense? Yes. So, ito lahat ng mga kailangan niyang gampanan na role at confidentiality, disputes, in the event na mamatay siya or may mangyari sa kanya during the quest for the reclaiming of Lonely Mountain. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 1,000 pieces ang toy collection ni Nikki at aabot na sa mahigit 1 million pesos ang halaga. I always keep to myself. Kasi for the longest time, wala namang may alam na geek ako eh. Kasi introvert ako. Even, parang nag-start lang siya when I kind of became a public figure, when I became a news anchor. Tapos parang, when I started having a following, nakita nila na nagpo-post ako ng toys. And then doon simula. Panganay sa 3 magkakapatid si Nikki. Siya ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Masaya ako na personal na makilala ang parents at bunsong kapatid niya. Paano yung dynamics ng pamilya nyo? Kasi parang nakikita ko, ang light nyo, ang saya nyo, Mami. We're very close-knit kasi talaga. Ever since. What was the biggest struggle for you? The biggest struggle siguro. Because you're an ate, I could relate. Pinagdaanan namin ito as a family just in 2022. We have this hereditary thing kasi called chondrosarcoma. Chondrosarcoma. Tapos, basically, we have extra bones in our body na lumalaki. Depending na lang kung kailan. And then, benign naman. It's not the type that spreads to other parts of your body. So happened, very unfortunately, na yung sa mom ko, sa pelvic bone. So yung pelvis area niya was enveloped by the tumor. Dahil dito, kinailangang sumailalim sa 7 surgery ang mommy ni Nikki. Isang matinding pagsubok na mas lalong nagpatibay daw sa pamilya nila. Thank you, anak. Thank you for the support, love, and unconditional love. Yan, unconditional love. I'm blessed to have a wife who fought for me. Kasi alam ko kahit she fought for my kids, she fought for me talaga. Yeah. I want to thank you kasi nung na-hospitalize po yung mother ko, they were in hospital po for 80 days. Tapos, I was just at home po. Yung sister ko po talaga yung kasama ko. Everyday po talaga. Sabi ko, wala kong choice. Every time may problem po or gusto ko lang po mag-bonding, siya po talaga yung kasama. Nako, Nikki, pinaiyak mo ko. Buti pa, tuloy na natin ang ating house tour. So, meron siyang password. Sunod na ipinakita sa akin ni Nikki ang bedroom niya. Sa pintuan pa lang, alam mo nang big fan talaga siya ng Lord of the Rings. Makikita ang ilang collection ng kanyang Lord of the Rings memorabilia. Pagpasok sa room, naka-display sa wall ang iba't ibang steel sword sa Lord of the Rings pati sa Game of Thrones. Lahat sila may name. Anduril, Herogrim, Sting, Hadafang, Longclaw, and Needle. Saka meron ka nito. Oh my God, can I hold? Yes, you can wear. What? These are No from the way! Noble Collection. Ito yung kay Galadriel. The one with flowers sa dulo. Okay, ang ganda! Sobrang ganda. Sige, alam mo ba, this is the room of my fantasies. Bihirang-bihira ako mag-invite sa house ko and magpakita ng collections ko at more pa yung magkwento ng buhay ko. Salamat dahil pinatuloy mo ang Good Morning Kapatid sa tahanan ninyo. Salamat din sa pamilya mo dahil uuwi ako ng may saya at may inspirasyon sa puso ko. Family. Alam mo, maliit lang, konti lang yung napalabas natin dun sa, syempre, it's just the segment, dun sa pamilya. But I have to say a big shout out to the mom, dad, sister, and brother na hindi nakatira doon noong pumunta ako. And the lola also, I met them. Beautiful family. It just reminded me na ang may bahay na segment natin ay hindi umiikot sa mga material na makikita mo sa tahanan, kundi ang pamilyang bumubuo dito. Ang ganda. Iba yung respeto ko kay Nikki paglabas ko ng bahay na yun. Nakaramdam ako ng pag nanood ako ng balita ng Frontline Pilipinas Weekend, tinitignan ko siya with so much fondness. Oh, that's so nice. At shoutout kay Nikki. Thank Oo. you sa
magpasok. Kita-kits sa weekend. O sulit naman. Sulit naman yung pagtanggap mo sa kanila sa bahay mo. Oo, at yung stress na pag-alala stress niya. siya bago eh. O, diba? Ayusin. Hindi, ang ganda-ganda ng tahanan. Ang maganda rin dyan. Maganda yung kinalabasan. At ito na nga po, sa aming pagbabalik, may hinandang harana sa atin ang viral singer-songwriter na si Tatin DC. Pakibanding tayo sa kanya mamaya live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Na po. Check, check. Mundo'y magiging ikaw. Mag-alala kung nahihirapan ka. Halika na, sumama ka, pagmasdan ng mga tala. Mundo'y magiging Viral singer-songwriter Tatin DC. Buti pala nag-sweater ako. Ang lamig mo.
Kaya na-apply mo yung mga tinuro namin. Ikaw na lang. Magpasalamat ka kay Mentor Jess, okay? Pwesto. Dati. Dati magmong pansin yung valedictorian namin, hindi siya marunong kumanta. Ito, magaling ito. Napakagaling mo sasabi ko. Natin, kumusta ka muna sa ating mga kapatid? Hello mga kapatid. Hello mga kapatid. Hello sa inyo. Mga hiyain Good si morning. Natin, ilan na ang videos mo sa YouTube na naka-upload? As of now po, siguro mga 4 to 5. Hindi ko pa kabisado. Pag isa-search namin, ano ba dapat? Tatin DC po. Ayun. Paano ka ba nagsimula sa music? Nagsimula po ako nung bata ako na meron po akong guitar dati na hindi naman masyado maganda. Then, tinatry ko siyang, gulat ako may tunog eh. Then, ayun. Tinry ko siya i-strum, then, ayun, nod ng YouTube para matuto. Ano ang nauna para sa'yo? Ang paggigitara o ang pagkanta? Yun din ang gusto kong tanungin eh. Pagkanta po. Pagkanta. Ilang taon ka pa lang nung nag-start kang kumanta? Siguro po mga 9. Wow. Mga 9 po. At ngayon, 19. Grabe, 19 years old pa lang siya eh. Tatin, a.k.a. Justin. Oo, Justin din ang pangalan niya. Oo, ako etong talagang ako na wow talaga ako dahil napansin ko agad yung range mo. But play mo nga yung pinakamababang note mo. Ng boses, ha? Konting kanta. Tapos hanggang sa pinakamataas. Kaya pa yun, binaba mo. Galing. Saka mami, ang pinaka-paborito ko doon ay yung transition from falsetto, head tone to the low voice. Aminin mo, mahirap gawin yun. Hirap din ako doon eh. Isa ka pa eh. Isa ka pa eh. Isa ka pa eh. Pero kabalina natin, sobrang talented nito. Nag-produce daw siya ng kanyang original song na siya lahat ang gumawa. Wow. From guitar, pati ba drums? Pati po, halos lahat po. Lahat Sige, lahat na. Pasample nga, ano ba yung kanta niyan? Yung song po na to is called Malumanay. Trending din siya sa TikTok. Pinakita ko po sa TikTok kung paano ko siya ginawa. Then, trend siya. Wow. Ayun. Okay. Sa'yo lang ang tingin at pagtingin, proseso ng dasal at paghiling. Ikaw lang naman ang gusto kong kapiling. Ang oras ay hindi humihinto, pag-ibig ay hindi maglalaho. Kapag tumingin ka na sa'kin, mundo ko'y humihinto. Kaya pala nag-trend. Sinasabi mo na nagta-transition siya to falsetto. Oo, kasi talent yun, skill yun. Datin, ito na lang, maraming gusto pang mapanood ka, makita ang proseso mo. Please, all your social media accounts at kung may gigs ka. Ayun po, pwede niyo po marinig yung songs ko sa Spotify, sa mga major music platforms, and sa TikTok, ayan, sa IG, tatindisi_, pati sa TikTok, and my Facebook page also, tsaka sa YouTube. So, ayun po, thank you sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you, Justin. Napakahusay. Ang bata pa, I'm sure marami pa yan. Siyempre, dalawa na naman kami ni Jess na inggit. At ngayon, may nanalo na nga po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, G. Eugenio! Ay, cute! Okay, kapatid, hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong loan. Congrats, G! Yes! And that is it para sa ating fun saya-sayang Thursday! Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid! At enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Oh my God! Good morning lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Oh my God!